Bilang ganti sa ginawang atake ng Ukraine na tumodas ng 40 sundalong Ruso, abay gumanti naman ng Russia at muling nagpakawala ng daan-daang mga drone at ballistic missiles. Alamin ang buong detalye mamaya. At US President Donald Trump nagbanta sa Iran na aatakihin ito kung patuloy itong papatay ng mga sibilyang nagpoprotesta laban sa gobyerno ng Iran. Tumugo naman ang pinuno ng Iran at sinabing gaganti ito kung itutuloy ni Trump ang pakikialam umano nito. Matapos naman magbanta si US President Donald Trump sa Mexico at Colombia, abay tila nakaramdam na ng takot ang Colombia at sinabi nitong makikipagkita ito kay Trump upang maayos umano ang gusot. At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, isang China Coast Guard at isang warship ng China ang nakaharap ng isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard at tulad ng dati ay binanatan ito ng Philippine Coast Guard gamit ang radyo. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cape San Agustin. Matapos pulbusin ng Ukrainian Brigade ang 40 sundalong Ruso na dumaan sa pipeline upang hindi makita, ang Russia ay agad namang gumanti sa Ukraine at muli na naman itong nagpaulan ng drone at ballistic missiles. Ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Zelensky ay 20 gusaling tirahan ang nasira at sa kasamaang palad ay 4 na tao ang nasawi, kabilang sa kanila ang isang crew ng ambulansya habang 12 ng mga sibilyan naman ang nasugatan. Sinabi ni Zelensky na sa pangkalahatan ay 242 drone ang pinakawalan ng Russia sa loob lamang ng isang gabi. Mayroon ding 13 ballistic missiles na tumarget sa mga pasilidad ng enerhiya at infrastruktura ng sibilyan, kabilang ang Oresnik, medium-range ballistic missiles, pati na rin ang 22 cruise missiles. Ang pag-atake ng Russia ay naganap ng eksaktong kung kailan nagkakaroon ng matinding taglamig na nakakaapekto laban sa normal na pamumuhay ng mga ordinaryong tao. Habang kinumpirma naman ng Russia na gumamit nga sila ng Oresnik ballistic missiles laban sa Ukraine pero hindi umano sibilyan ang kanilang tinarget. At sa ibang balita naman mga kabayan, ilang buwan na ang nakalipas mula nang bombahin ng Amerika ang Iran, abay muli na namang nagbabala si US President Donald Trump sa Iran laban sa pagpatay ng mga nagpoprotesta na nakagawian na umano ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang post na darating sila upang iligtas sila, "We are locked and loaded and ready to go." Tila pinukaw ng galit ang mga mamamayang Iranian at nagprotesta laban sa kanilang gobyerno dahil sa pagbagsak ng currency na bansa at mas malawak na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at pagkadesmaya sa mga pinuno ng Iran. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So At dahil dyan, ang Iran ay kaagad na nagpataw ng malawakang internet blackout at iba pang anyo ng mahigpit na digital censorship sa gitna ng kaguluhan upang itago ang nangyayaring protesta sa kanilang bansa. At kasunod ng mga babala ni Trump, agad namang tumugon ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at sinabi na dapat mag-ingat si Trump sa kanyang pakikialam at anumang mga pag-atake niya ang gawin sa kanilang bansa ng Amerika man o Israel ay tutugon umano ang Iran. Pero ayon kay Uncle Trump, but the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military
on planet Earth, and it's not even close. I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want to have it. We don't have a discussion, but you read all and you see everything else. Nobody could have done that. Nobody has our weapons. Nobody has the quality of our weapons. Habang ang Israel naman ay nagpahayag din na tutulong sa pag-atake ng Amerika sa Iran kung kinakailangan. Hindi lang Iran ang pinagbantaan ni Trump na aatakihin matapos ang pag-atake nito sa Venezuela, kundi pati na ang Mexico at Colombia dahil ayon kay Trump, lahat umanong bansa na nagsusupply ng droga sa Amerika ay bobombahin ng Amerika. Agad na tumugon noon ang Colombia at sinabing handa ito sa giyera at ipagtatanggol nito ang Venezuela. Pero kahapon ay tila nakaramdam na ng takot ang Pangulo ng Colombia na si Gustavo Petro at sinabi nitong tinatanggap niya ang proposal ni Trump at handa siyang pumunta sa White House upang makausap si Trump. Peace is found through dialogue, and that's why I accept President Trump's proposal to talk. Presidente Trump de hablar. Tila ba natauhan o nakapag-isip-isip si Gustavo na hindi talaga nagbibiro si Trump sa kanyang kampanya kontra droga? At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, habang ang Philippine Coast Guard ay aktibong nagsasagawa ng mga operasyong search and rescue upang mahanap ang isang mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Subic, Zambales, kahapon sa panahon ng operasyon ay kwinestyon ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape San Agustin ang hindi umano otorisadong presensya ng isang barko ng PLA Navy na may numerong 627 na illegal na nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, humigit kumulang 42 nautical miles mula sa baybayin ng Capones Island, Zambales. Chinese warship 627, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cape San Agustin, MRRV 4408. You were advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 42 nautical miles from Capon Grande, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Kinwestiyon din ng barko ng Philippine Coast Guard ang iligal na presensya ng barkong 3106 ng China Coast Guard na matatagpuan naman humigit kumulang 73 nautical miles mula sa baybayin ng Capones Island, Zambales. China Coast Guard vessel 3106, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cape San Agustin, MRRV 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 73 nautical miles from Capon Grande, Zambales, Philippines. Ang sasakyang pangdagat ng PLA Navy na 627 na nakita ay isang Type 056A Jiangdao 2 class corvette na para sa anti-submarine warfare operation. Mayroon itong full load displacement na humigit kumulang 1,500 tons at may sukat na 70 metro ang haba. Habang ang China Coast Guard vessel naman na 3106 ay isang South Team class cutter na may displacement na humigit kumulang 1,764 tons at haba na humigit kumulang 100 meters. At sa kabila na masamang kondisyon ng panahon at iligal na presensya ng mga puwersang pandagat mula sa People's Republic of China, ay nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pangako nitong hanapin ang nawawalang mangingisda at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Hindi ata nila napaalis ang barko ng China mga kabayan. Anyway, happy weekend mga kabayan!